Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Ang kwentong ibabahagi ko po ay naganap taong 1996. Isinulat ko po ito dahil gusto kong malaman ng lahat kung paanong hinarap ni tatay ang dalawang uri ng aswang. Isa kasi siyang mahusay at istriktong kapitan sa baryo namin at isa rin siyang kilalang albularyong antingero. Sa una, hindi po namin siya maintindihan kung bakit ganun na lamang siya kahigpit sa mga taong nasasakupan niya at maging sa akin ay nagagalit din siya. Hindi ko pa kasi alam nun ang lihim na itinatago sa akin ng ama ko. Isang araw ay nasaksiyan ko ang mga asong umatake sa mga tao. Akala ko noon, normal lang sila na mga hayop. Yung pala ay kampon sila ng kadiliman. Doon na nga po nagsimula ang nakakakilabot kong karanasan na hindi ko po makakalimutan. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Ernie. At ito ang aking kwento. Ernie anak, bawas-bawasan mo nga ang paglabas-labas mo sa gabi. Mahirap na baka matsyempoan ka ng mga asong gala. Isa pa, parami na ng parami ang napapabalitang nawawalan tao sa lugar natin. Ayokong pati ikaw ay mawala sa akin. Hindi po mangyayari yun, Tay. Anong hindi? Hindi mo ba nababalitaan ang mga nangyayari sa mga kababaryo natin? Maraming gumagalang asong nauulol. Pati na mga nangunguha ng tao. Baka mamaya niyan mapahama ka. Sa bahay lang naman po ako ni Andoy eh. Doon lang naman po ako nagpupunta. Isa pa yan. Sabi ko, iwasan mo yan si Andoy. Magulo ang pamilya niyan. Si tatay naman oo. Dinadala niyo po hanggang dito sa bahay ang pagiging kapitan ninyo eh. Pati po ako pinaghihigpitan niyo. Matanda na ako, Tay. Kaya ko na po ang sarili ko. Ay nako, pampihira ka naman eh. Pinag-iingat lang kita. Kaya makinig ka sa mga sinasabi ko sa'yo. Hala, sige na. Kailangan ko nang umalis. Hanggat maaari, huwag mong iiwan ng bahay ng walang bantay ha. Naiintindihan mo ba? Opo. Napatingin na lang ako sa bewang ng aking ama na si Norman. Madalas niya kasing suot ang kanyang latigo. Hanggang sa pagtulog nito, nakapulupot yon sa bewang niya. Para bang palagi itong may pinaghahanda ang laban. Palagi rin siyang umaalis dahil nagroronda siya sa kagubatan at sa baryo namin. Dahil kasi yon sa mga asong agresibong nangangagat ng mga tao. Sa katunayan, marami na ang namatay dahil sa kanila. Kaya mas pinagbubuti ni tatay ang pagbabantay. Pagkaalis ni tatay, dumating naman ang kaibigan kong si Andoy. Palingalinga ito sa paligid habang naglalakad papalapit sa aking kinauupuang bangko na gawa sa tabla. Nasa balkonahe ako noon at naghihintay sa pagdating niya. May trabaho kasi kami sa bukid ni Lolo Umpo at hindi alam yon ni tatay. Ay nako, grabe. Muntik na akong ubusin ng mga langgam sa pinagtataguan kong halaman ha. Bakit ka ba kasi nagtatago ron? Tinatanong mo pa? Narinig ko nga lahat ng mga pinagsasabi ni Kapitan Norman sa'yo tungkol sa pamilya ko. Oo, aminado naman ako na magulo ang pamilya ko. Pero iba naman tayo, di ba? Magkaibigan tayo Oo, magkaibigan tayo. At hindi ko susundin ang sinasabi ni tatay na layuan ka. Ano yun? Parang magkasintahan lang na pinaglalayo ng pamilya? Puro ka naman kalokohan Magseryoso ka naman kahit minsan lang. Hoy, seryoso ako. Magkaibigan tayo. Kaya walang makakapaghiwalay sa atin, no? Kaya wag mo nalang pansinin yung sinabi ni tatay. Palampasin mo na lang sa kabilang tenga mo.
Sus, sanay na ako. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit mainit ang dugo niya sa akin. Nagsasabi naman ako ng totoo na kaya kitang protektahan. Yun nga lang, hindi kita masasamahan habang buhay. Bakit naman napunta dyan ang usapan? Sinasabi ko lang kung ano ang kaya kong gawin. At hindi ako masamang impluensya sa'yo. Nako, ibahin na nga lang natin ang usapan. Nagdadrama ka na yata eh. Teka, ano nga pala yung sabi mong ibabalita mo sa akin? Ayun ba? Nalaman ko kasing marami na sa mga kababaryo natin ang namatay dahil sa rabies ng aso. Dismayado ang mga tao kay Kapitan Norman. Wala raw ginagawa para pigilan ang pagdami ng mga nauulol na aso. Mas nakakadismaya sila, tol. Lahat na lang isinisisi na laki tatay. Sila nga walang ginagawa para sa baryo natin eh. Unahin kaya nilang itali ang mga alaga nila nang wala ng mabangaw na aso. Ang salitang bangaw ay nagmula sa mga asong nawawala sa sarili. Mas madalas ang tawag sa kanila ay yung asong nauulol. Nangyayari kasi yun kapag infected na ang aso sa rabies at hindi na ito nakakakilala ng amo. Sunggab na lang ito ng sunggab para mangagat ng tao at kapwa niya hayop. Kapag nangyari yun, mabilis niyang naipapasa ang rabies sa katawan ng tao o hayop na makakagat nito. Saka mamamatay ang asong nakakagat. Kaya mabilis ang pagdami at hindi napipigilan ni tatay. Ano nga pala ang balak mo ngayon? Dating gawi, magtatanim ng palay sa bukid Dinoloompo. Akala ko ba sasama ka? Oo naman, pagkakakitaan yun eh. Dala ko na nga ang itak ko. O sige, hintayin mo ako rito at kukunin ko lang ang itak ko sa loob ng silid ni tatay. Saglit akong tumayo nun at iniwan si Andoy sa labas. Pagpasok ko sa loob ng silid ni tatay, nasulyapan ko naman ang luma niyang baul. Madalas iniisip kong buksan yun para makita kung ano ang laman nun. Hindi ko lang talaga ugaling makialam sa gamit ng tatay ko. Ernie, bilisan mo! Baka maabutan na naman ako ni Kapitan Norman dito. Yari na naman ako doon. Oo, palabas na! Saglit lang! Agad kong itinali ang itak ko sa bewang ko. Saka kinuha ang salakot at isinuot ko yun. Hindi alam ni tatay ang mga lakad ko sa tuwing umaalis siya. Gusto niya kasi kapag wala siya, bantayan ko raw ang baul niya. Diba, kapag mga ganong bagay iisipin ko talaga na merong kayamanang itinatago roon si tatay. Pero gusto ko ring kumita ng pera mula sa pinagpaguran ko. Kaya umi-extra kami ng trabaho ni Andoy. Kahit sa kabila ng mahigpit na pagtutol ni tatay sa kaibigan ko. Sinuway ko talaga ang bili niya at ako pa rin ang nagdidesisyon para sa sarili ko. Ernie, ang tagal mo naman! Wala na akong nagawa kundi ang lumabas sa bahay at isaradong mabuti ang pinto. Tara na nga! Masyado ka naman kasing nagmamadali eh. Siyempre, trabaho yun eh. Teka, dala mo na ba yung mapurol mong itak? Oo, wala namang iba eh. Baka may umatake sa atin na aso. Pagtawanan pa ang talim ng itak mo. Puro ka namang kalokohan eh. Meron ba tumatawang aso? Meron. Yung ano bang tawag doon? Yung hyena. Sus, palusot ka pa. Wala namang hyena rito sa Pilipinas. Tara na nga, 8:00 na ng umaga oh. Baka hinihintay na tayo ni Lolo Umpo. Mabilis na nga naming tinahak ang daan paakyat sa bundok. Sa dulo kasi nun, merong malawak na palayan na pag-aari ni Lolo Umpo. Pinakyaw kasi namin ang pagtatanim doon at pumayag naman ang matanda pagdating namin doon. Ernie, mukhang masama ang pakiramdam ni Lolo Umpo ah. Halika, lapitan natin. Paglapit namin ay napansin naming pinagpapawisan ang matanda ng malamig. Nasa gilid ito ng pilapil ng palayan habang sumasaray sa pagtayo. Ay, Diyos ko po! Nahihilo ko! Lolo Umpo, ano po nangyayari sa inyo?
Mabuti naman at andito na kayo. Alalayan niyo nga akong makarating sa ilalim ng punong yon. Ang init kasi. Kaya nahihilo ko. Sige po, aalalayan po namin kayo. Bakit pa naman po kasi kayo nagtatanim ng palay? Kami na nga po ang magtatanim yan. Pasensya ka na, Ernie. Hindi ko naman akalain na talagang magtatrabaho kayo sa akin. Sa dami ng inalok ko, kayong magkaibigan lang ang pumayag na magtrabaho sa akin. Huwag po kasi kayo mag-isip na kagaya po kami ng mga taong yun. Sige o, dito kayo maupo sa bato at sumandal po muna kayo sa puno. Ayan, nakaupo na po kayo. Ikalma niyo po muna ang sarili niyo nang hindi po kayo mahilo. Ernie, pahiram muna nga ako ng salakot mo at papaypayan ko lang si Lolo Umpo. Ay, salamat. Maraming salamat sa inyong dalawa. Ganito talaga kapag tumatanda na. Hindi nakakatagal sa sikat ng araw. Nagsisisi na tuloy ako dahil hindi ako nag-asawa. Sana ay meron akong anak na mag-aalalay sa akin. Meron naman pong umaalalay sa inyo, di ba? Si Mang Rodel po. Iba pa rin ang tunay na anak, Ernie. Ampun ko lang naman si Rodel at nahihiya rin ako sa kanya. Nako, kapag talaga nakahanap na ako ng babaeng pakakasalan ko, tatambakan ko talaga ng anak. Sira ulo ka talaga. Anong palagay mo sa asawa mo? Inahing baboy? Ang kulit nyo talagang magkaibigan. Nawawala ang pagod ko kapag kasama ko kayo. Ganito lang po talaga kami magkaibigan. Ay, siya nga po pala. Dumito na po muna kayo sa ilalim ng puno para makapagpahinga kayo at kami na po ang bahala sa pagtatanim. Siya nga naman po, Lolo Umpo. Kami na po ang bahala rito at magsisimula na po kami sa pagtatanim ng palay. Maiwan na po namin kayo rito, ha? O siya, sige. Kayo na ang bahala. Ako naman aalis din maya-mayang konti kapag nawala na ang nararamdaman kong hilo. Sinimulan na namin ni Andoy ang pagtatanim ng palay. Masigla ang pagtatrabaho namin dahil alam namin pagsapit ng hapon ay may pera na ulit kami. Maya-maya pa ay umalis na rin ang matanda at iniwan nito ang salakot sa batong kinauupuan nito kanina. Sa pagpapatuloy ng pagtatanim namin ng palay, nabulabog kami ng ingay ng mga asong umaangil mula sa kakauyan. Saglit kaming tumigil at napatingin kami sa isa't isa dahil narinig namin ang sigaw ng isang batang babae. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Agad naming pinuntahan ang kinaroroonan ng bata. Diyos ko, yung bata! Inaatake ng mga aso! Bilisan mo, tol! Oo nga, ihanda natin ang itak. Sabay naming hinugot ang itak mula sa bewang namin. Nang makalapit kami sa kinaroroonan ng batang babae, nakita naming tadtad na ito ng mga sugat sa katawan mula sa kagat ng aso. Nakalaylay ang laman nito sa braso at wala nang tigil sa pag-iyak dahil sa labis na sakit. Mabilis naming pinagtatataga ang mga aso, ngunit hindi sila natitinag. Tuloy lang sila sa pag-atake sa bata. Ginamit ko na nga ang paa ko para mapigilan sila sa paglapit sa bata, pero walang nagawa yun. Para bang hindi nila kami nakikita at sa bata lang nakatuon ang atensyon nila. Hoy! Mga aso kayo! Layuan niyo ang bata! Mga hayop talaga kayo! Tol, hindi sila natitinag. Papatayin talaga nila ang batang yan. Anong gagawin natin, tol? Humanda sila. Ako ang papatay sa kanila. Si Andoy, ang unang lumapit sa mga asong abala pa rin sa pakikipag-agawan sa katawan ng bata. Ako naman, isa-isa ko nang binigwasan ng taga ang mga aso. Kahit anong gawin namin, hindi talaga nila inaalis ang kanilang atensyon sa batang babae. Ernie, hindi sila nasusugatan ng itak mo dahil walang talas yan. Lintik na yan. Hilahin ko na lang yung bata at ikaw na lang ang bahalang tumaga sa mga aso. Bilisan mo, Andoy! Sige na, Ernie. Hilahin mo na siya. Mahina na ang bata, oh. Mabilis kong dinakot ang damit ng bata para iangat siya sa ere. Kahit karga ko na ito, nilulundag pa rin siya ng kagat ng mga aso. Pilit nilang inaabot ang damit nito. Andoy, tulungan mo kami!
Pilit pa rin nilang inaabot ang katawan ng bata! Hoy! Tumabi kayo dyan! Mga hayop kayo! Layuan niyo ang bata! Tol, bilisan mo! Paano nangyayari yun? Teka, kahit may mga sugat sila sa katawan, hindi nila iniindan taga ako. Masyado silang agresibo. Hindi sila normal na mga aso. Siguro kaya sila nagkakaganyan ay dahil sa dugo ng bata, Tol. Wala nang ibang paraan. Tumakbo na tayo. Hindi natin sila kayang labanan. Sige, kailangan maitaboy ko sila. Dali mo na ang bata sa ligtas na lugar, sige na! Akma na sanang aalis ako sa lugar na yon. Nang maramdaman kong umagos ang dugo ng bata sa balikat ko. Dahil doon, inatake na rin ako ng mga aso. Isa lang ang napansin ko sa itsura nila. Bahag ang kanilang buntot. Nakatayo ang mga balahibo nila sa likod. Tumutulo rin ang malapot nilang laway. At higit pa ron, mapupula rin ang kanilang mga mata. Nakangisi sila na walang tigil sa pag-angil. Kinilabutan ako dahil para silang hindi mga hayop. Ay! Sakit! Iwinawas-iwas pa niya ang kanyang ulo habang nakabaw ng pangil niya sa lamang ko. Andoy! Tulungan mo ako! Yung aso! Kinagat niya ako sa binte! Oo, nariyan na ako! Hoy, aso! Layuan mo ang kaibigan ko! Ayaw mong umalis, ha? Hetong sayo! Tatlong malalakas na taga sa ulo ang nagpatigil sa asong nakakagat sa binti ko. Napakasakit, ngunit mas natakot ako sa rabis na dulot ng asong yon. Kahit may sugat na ito sa ulo, tuloy pa rin ito sa pag-atake. Muli akong sinunggaban ng aso sa binti ko at maging si Andoy ay inatake na rin ng ibang aso. Hindi ako makalaban dahil hawak ko ang bata. Habang ang itak naman sa kamay ko ay hindi ko rin magamit dahil hindi bumabaon ang talim nito sa katawan ng mga aso. Sinipa ko sila, ngunit walang epekto yun para mapigilan sila. Andoy! Nauulol na ang mga asong yan. Kaya hindi sila natitinag sa taga mo. Wala lang oras. Tumakbo na tayo. Sige tol, nandito lang ako sa likod nyo. Sige, takbo na. Nariyan na sila. Anak naman ng putya, oh. Yung dating tilaga mo na bumagsak sa lupa, nagsibangon na rin para atakihin tayo. Bilis, doon tayo sa burol. Kailangan nating umakyat para hindi nila tayo masunggaban ng kagat. Hindi maayos ang takbo ko noon dahil may sugat ako sa binti ko. Napakasakit noon, ngunit tinitiis ko para lang makaligtas kami. Ang itak ko namang mapurol, hindi ko talaga binibitiwan yon. Idagdag pa, ang batang nasa balikat ko, kaya mabagal talaga ang takbo ko. Si Andoy naman, hindi niya ako iniwan. Kitang-kita ko na nakikipaglaban siya sa mga asong walang pakiramdam. Tama kayo sa narinig ninyo. Ang asong umaatake sa amin ay hindi nasasaktan, ni hindi nga umaangin kapag tinataga namin. Nagtataka kami dahil ngayon lang kami nakakita ng ganong klaseng mga aso. Dahil malakas ang sigaw namin ni Andoy, nakatawag na kami ng pansin sa mga tanod na kasama ni tatay. Nakahinga lang kami ng maluwag nang makasalubong namin siya. Ang mga tanod naman ay nagulat din nang makita kaming sugatan. Ernie! Diyos ko po! Ano nangyari sa'yo? Tay, inahabol po kami ng mga asong yun. Nariyan na po sila, Tay. Ilisan nyo! Dito na lang kayo sa likod ko. Mga kasama, ihanda ninyo ang mga sibatin nyo. Saka lamang namin napansin ni Andoy ang mga dalang sandata ng mga tanod. Lumipad yun sa ere at direktang tumama sa tagiliran ng mga aso. Ang ipinagtataka lang namin, kahit nakabaon na ang sibat sa katawan nila, ay tuloy pa rin sila sa pag-atake. Diyos ko, anong klaseng aso ang mga yan? Kanina pa sila hindi tinatabla ng kahit na anong sandata. Wala nang ibang paraan, kundi ang hagupitin na sila ng latigo ko. Hinugot ni tatay ang latigo niya sa kanyang bewang. Inihagupit niya yon sa lupa at tumigil ang mga aso sa paglapit. Nagkatinginan ang mga ito na parabang
Pinag-iisipan kung aatake ba sila o hindi. Nang muling tumingin sa gawin namin ng mga aso, lumundag sila papunta kay tatay. Ngunit sinalubong sila ng mabilis na paghagupit ng latigo na tumama naman sa katawan nila. Lahat ng abuti ng latigo tumatalsik at umaangil dahil sa sakit. Tay, nasasaktan sila sa latigo mo. Sige pa po, atakihin niyo pa po sila. Umikot si tatay at sinunggaban niya isa-isa ang mga aso. Umatras ang mga ito at bakas ang takot sa kanilang anyo. Tumakbo sila palayo at hinabol sila ni tatay. Tinamaan sila sa likod ng magkakasunod na hagupit ng latigo. Bumagsak sila sa lupa at hindi na nakatayo. Ang ibang aso naman na tinamaan, nagkikikisay ang katawan habang bumubula ang bibig. Dahil doon, napayuko ang natitirang mga aso na halos sumayad ang kanilang bibig sa lupa dahil sa takot kay tatay. Kasunod nun, ang pagkaripas nila ng takbo. Paano pong nangyari yun, Tay? Natakot sila dahil nakilala nila ako. Nakilala nila ang mahiwaga kong latigo. Ang mga tanod naman ay nagulat sa kakayahan ng latigo ni tatay. Yung kasi ang unang pagkakataon na nakita nilang ginamit ng ama ko ang sandatang yon. Takot na takot kami at ramdam ko rin ang panginginig sa katawan ng bata. Doon ko na nga nasaksihan kung paanong kumilos ang ama ko. Pareho kami ni Andoy. Natulala kami sa husay ni tatay. Ang mga tanod niya, pinanood lang siya at walang halos ginampanan. Nang masigurong wala na ang mga aso, humarap sa amin si tatay. Anak, ayos lang ba kayo ha? Tay, ayos lang po ako. Pero ito pong bata, marami po siyang sugat sa katawan. Kapitan Norman, si Ernie po may sugat din sa binti. Ano ka mo? Nakagat ka, Ernie? Opo, Tay eh. Pero ito munang bata ang kunahin ninyo. Ibaba mo na ang bata at hayaan mo ang mga tanod ang magdala sa kanya sa klinik. Tara na, umalis na tayo rito at kailangan magamot kagad ang mga sugat ninyo. Kagaya ng sinabi ni tatay, ipinaubaya niya sa mga tanod ang batang pasan ko sa balikat. Nakita ko naman si Andoy. Sobra ang pag-aalala niya sa bata at siya na mismo ang nagbuhat dito para itakbo sa klinik. Saka ko lang naramdaman ang pananakit ng mga sugat ko sa katawan. Bigla tuloy akong nahiya sa kaibigan ko dahil sa kabila ng pakikitungo sa kanya ng ama ko, hindi pa rin niya ako iniwan. Muli kong ibinalik sa kaluban ang itak ko. Si tatay naman ay ipinulupot ulit ang latigo nito sa bewang niya. Saka kami umalis sa lugar na yon. Habang paika-ika ako ng lakad, saka lang ako nakahinga ng maluwag nang matanaw namin ang klinik. Doon ko lang din napagtanto na malakas pala talaga ang sandata ni tatay. Kaya pala madalas ay dala niya yon kapag umaalis siya. Pagdating namin sa klinik, agad na nilinisan ng nurse ang mga sugat namin. Mabuti na lang at merong pangturok doon ng anti-rabies. Kaya agad kaming tinurukan ng gamot sa mismong sugat namin. Ganon din si Andoy na may sugat din sa braso. Nalaman din namin na nangunguha pala ng bayabas ang batang si Lera. Iyak ng iyak pa rin ito dahil sa mga sugat niya sa katawan. May kasama raw itong mga bata pero iniwan siya pagkatapos siyang atakihin ng mga aso. Isa lang ang napansin ko. Sobra ang pag-aalalang ipinakita ni Andoy para sa bata. Ay, hindi po kaya may naiwan pang mga bata sa gubat na yon? Titignan ko anak, pagkatapos nung magpagamot. Uuwi rin kayo kagad ha. Ikaw naman Andoy. Salamat dahil iniligtas mo ang anak ko. Pero hindi ibig sabihin nun na pababayaan na kitang lumapit sa anak ko. Tay, wag naman po kayong ganyan sa kaibigan ko. Siya na lang po natitira kong kaibigan eh. Isa pa, iniligtas po niya ang buhay ko. Ernie, ayos lang. Huwag mo na akong alalahanin. Hindi maaari ito, tol. Huwag naman ganyan.
Magkaibigan tayo at hindi ko hahayaang ganyang katratuhin ng ama ko. Walang masama sa sinabi ko, Ernie. Tay, bakit po ba kayo ganyan sa kaibigan ko? Ernie, hayaan mo na si Kapitan Norman. Ayoko magtalo kayo dahil sa akin. Mabuti naman kung ganun, Andoy. Alam mo kung bakit ayaw kitang lumapit sa anak ko. Kaya sana, huwag ka nang makikipag-usap sa kanya. Naiintindihan mo ba? Hindi sumagot ang kaibigan kong si Andoy. Ngunit dama ko ang lungkot sa mukha niya. Dahil doon, hindi ko maiwasan ang hindi sumama ang loob kay tatay. Hanggang sa pag-uwi namin sa bahay, ay hindi ko siya kinausap. Talaga bang hindi ka magpapaliwanag sa akin kung bakit nasa gubat kayo ng mga oras na yon? Kahit hindi po ako magpaliwanag sa inyo, Tay, alam niyo naman po kung bakit naroon ako, di ba? Dahil nagtanong na po kayo sa ibang tao. Kailan ka pa natutong maglihim sa akin ng ganyan, anak, ha? Paano mo natiis na magsinungaling sa akin? Hindi ba't sinabi kong wag na wag kang magtatrabaho sa lugar na matandang yon? Dahil delikado. Kita niyo na po. Alam niyo na pati ang tungkol sa bagay na yan. Tay, bakit ang dami niyo pong ipinagbabawal sa akin? Nasasakal na po ako sa inyo eh. Nasasakal? Bakit? Pag-iigpit daw pagsakal ang alalahanin ko ang kaligtasan mo. Sige nga, ipaliwanag mo nga nangyari sa inyo ngayon. Alam mo bang munti ka na mapahamak dahil sa paglilihim mo sa akin? Alam ko po, Tay. Nangyari na nga, di ba? Kung hindi po kayo maigpit sa akin, sa palagay niyo po ba, magsisinungaling ako sa inyo? At ako pa pala ngayon ang may kasalanan. Pambihira. Ano bang isip ang meron ka? Ha, Ernie? Wala ka nang ginawang tama. Dahil para po sa inyo, palagi akong mali. Nakita mo na? Dahil dyan sa katigasan ng ulo mo, kaya ka napapahamak. Lahat ng sinabi ko na bawal, ginagawa mo. Nangangatwiran ka pa kahit mali ka na. Masama po ang pakiramdam ko. Saka na lang po tayo mag-usap, Tay. Diyan ka magaling. Ang umiwas kapag napapagalitan ka. Tay, pwede po ba? Pagod na po ako. Ay, nako. Ewan ko sa'yo. Kung hindi nyo rin lang naman ipapaliwanag sa akin kung bakit ganun ang pakikitungo nyo sa kaibigan ko, mas makakabuti pong wag na po tayo mag-usap. Anong sabi mo? Narinig nyo naman po, di ba? Pagod na po kasi akong makipagtalo sa inyo, Tay. Wala nang nagawa si tatay. Nang talikuran ko siya at pumasok ako sa loob ng kwarto ko. Pabalya ko ring isinarado ang pintuan dahil masama talaga ang loob ko. Tinanggal ko naman ang tali ng itak sa bewang ko at pati yun ay inihagis ko sa sahig dahil sa galit. Pagkatapos ay pabagsak akong naupo sa katre at doon ko naramdaman ang pananakit ng mga sugat ko sa binti. Sobrang sakit ng binti ko. Parang may gumagalaw sa loob ng laman ko at tumitibok-tibok pa. Tapos, sermon pa ang aabutin ko. Pambihira na yan, oo. Nahaplos ko ang binti ko at napangiwi ang mukha ko dahil sa sakit. Nagpalit ako ng damit dahil maraming dugo ang dumikit doon. Maya-maya pa ay naramdaman kong umalis si tatay. Mukhang babalik siya sa gubat para hanapin ang ibang kasama ni Lera. Ang mga tanod niya ang narinig kong kasama niya. Sa pagkakataong yon ay nahiga ako sa katre. Dala ng labis na pagod, agad akong nakatulog. Naalimpungatan ako nang marinig ko ang malakas na pagbalandra ng pinto sa kusina. Napabalikwas ako ng bangon at pinakinggan kong mabuti ang ingay mula roon. Madilim na ang paligid, kaya napagtanto kong ilang oras na pala akong nakatulog. Ay nako, kapag minamalas nga naman oo. Sugatan patuloy ako dahil sa asong yun. Bigla kong kinabahan nang marinig ko ang sinabi ni tatay. Kaya dahan-dahan akong lumabas ng kwarto ko at nagtungo ako sa kusina. Ngunit natigilan ako. Nakita ko si tatay na nagtanggal siya ng pang-itaas na damit. Kaya tumambad sa akin ang mahaba niyang sugat sa kanyang likod. Magsasalita sana ako para magtanong
kung saan niya nakuha ang sugat niya. Ngunit umurong ang dila ko dahil sa nasaksiyan ko. Diyos ko, totoo ba ang nakikita ko? Paano naghilom ang sugat ni tatay? Paano nangyari yon? Tila ba tumigil ang mundo ko nang makita ko ang hiwagang nangyayari sa tatay ko. Napansin ko rin na bigla niyang hinugot ang latigo niya mula sa bewang niya at kinakausap niya ito sa kakaibang lengguwahe. Dahil doon, tuluyan lang nanigas ang binti ko at hindi ako nakapagsalita. Mabuti na lang at hindi nararamdaman ni tatay ang presensya ko. Maya-maya pa ay uminom ito ng tubig. Saka lang ako natauhan at mabilis na bumalik sa silid ko. Doon na nga tuluyang nagulo ang isip ko. Hindi. Baka namamalikmata lang ako sa nakita ko. Sino o ano ba talaga si tatay? Bakit may ganun siyang kakayahan? Buong magdamag na naging magulo ang isip ko. Hindi ko maintindihan ang mga nangyayari sa tatay ko. Yung una ay sa mga asong kinalaban niya. Sobrang natakot ang mga to doon sa sandata niya. Tapos ito pa, nasugatan siya pero naghilom kagad. Tatay ko nga siya. Pero marami pa pala akong hindi alam tungkol sa kanya. Pagkatapos kong matuklasan ang bagay na yon, ay nagkunwari akong walang nakita. Kinabukasan, kumain kami ng almusal nang hindi nag-uusap. Kaya naman, hindi na nakatiis si tatay at siya na ang unang nagsalita. Masama pa rin ba ang loob mo? Dahil sa sinabi ko kay Andoy? Sino naman po matutuwa, tay? Kung pagbawalan niyo ako, dinaig ko pa ang minor de edad eh. May intindihan mo rin kung bakit ko inilalayo sa'yo si Andoy. Hanggat di niyo po sa akin pinapaliwanag, tay, kung bakit niyo po ginagawa yun sa amin ni Andoy, hindi ko rin po maiintindihan kung ano ang gusto niyong palabasin. O siya, sige. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Pero hindi ko babawiin ang mga sinabi ko kahapon. Layuan mo si Andoy at walang mababago roon. Hindi na ako nagsalita. Ngunit abala ang isip ko kung itatanong ko na ba sa kanya ang mga natuklasan ko o hindi, pati na ang tungkol sa mga asong nakalaban niya. Kung meron mang mga bagay na dapat kong ipagtaka kay tatay, yun ay kung bakit gusto niyang layuan ko si Andoy. Kung tutuusin, may utang na loob ako sa kaibigan ko dahil tinulungan niya ako para makaligtas mula sa mga asong umatake sa akin kahapon. Kaya wala talaga akong nakikitang dahilan para layuan ito. Hala, sige na. Kailangan ko nang umalis. Wag na wag kang aalis dito, ha? Hanggat maaari, pantayan mo ang baul ko. Tay, ano po bang meron sa baon niyo? Bakit kailangan ko pong bantayan yun? Huwag ka na magtanong. Basta't sumunod ka na lang. Dahil para rin sa ito. Ang hirap po kasi sa inyo, tay eh. Ang dami niyo pong tinatago sa akin eh. Wala akong tinatago sa'yo. Tiyag ka na nga. Wala akong panahon makipagtalo sa'yo. Isa pa, huwag ka magpapapasok ng ibang tao sa bahay, ha? Lalong-lalo na si Andoy. Hindi na hinintay ni tatay na magsalita pa ako at agad na itong umalis. Naiwan naman akong natitigilan at nagtataka sa mga nangyayari. Pagkalipas naman ng isang oras, dumating si Lolo Umpo. Narinig ko siyang nagtatawag sa akin sa labas ng bahay. Ernie! Ernie, nandiyan ka ba? Si Lolo Umpo mo ito. Ernie! Lumabas ako ng pintuan upang silipin ang matanda. Nag-alala ito nang makita niya ang benda ko sa binti. Nagmadali siyang lumapit sa akin at tinignan niya ang sugat ko. Aba, totoo nga. May sugat ka nga sa binti. Ano ba kasing nangyari sa inyo kahapon? Naku, mahabang kwento po, Lolo Umpo. Basta nagulat na lang po kami na meron ng inaataking bata ang mga asong yun. Aba, hanggang sa kakahuyan pala, nakarating na ang mga asong yun. Ano raw ba ang tugon dito ni Norman? Ayun po, walang katapusang pagroronda. Araw-araw ang ginagawa niyang pagbabantay. Tapos, siya pa rin ang masama sa paningin ng mga tao.
Abay, ganun talaga ang nanunungkulan sa batas. Parang ikaw, Ano pong parang ako? hindi ba't pinagsasabihan ka niya? Pero masama pa rin sa'yo ang dating nun, di ba? Loloon po naman eh. Pati ba naman kayo? O siya, sige na. Hindi ko na yun sasabihin. Teka, sandali nga pala. Sino ba ang tumulong sa inyo kahapon? Si tatay po. Mabuti na lang talaga at dun po sila nagronda. Kundi, nako, baka pinaglalamayan na po kami ngayon. Ay nako, mas lalo lamang sasama ang lugar na yun sa paningin ng mga tao. Mas lalo ako mahihirapang maghanap ng tao para magtrabaho sa bukid ko. Ganun na nga po ang mangyayari, loloon po. Nalaman na ba ni Norman na sa akin ka nagtrabaho? Opo, nalaman niya po ang tungkol sa trabaho ko sa inyo. Hindi na po niya ako pinababalik. At pinagtalunan nga po namin yun eh. Abay, bakit naman? Bakit nadamay pati ang trabaho niyo sa akin? Sino pa ang mauupahan kung magtatanim ng palay para sa palayan ko? Pasensya na po kayo, loloon po. Kung meron sanang gustong magtrabaho sa akin, wala sanang problema. Kaya lang wala naman talaga. Natatakot po kasi sila sa lugar niyo eh. Tapos, nadagdagan pa ng mga nangyari sa amin kahapon. Talaga bang hindi na magbabago ang isip niya? Pasensya na po talaga kayo, loloon po. Napagalitan po talaga ako nang malaman niya na nagsinungaling ako tungkol sa trabaho ko. Pati nga po si Andoy, pinagalitan niya. At hindi na pinapalapit sa akin. Anong gustong mangyari ng tatay mo sa buhay mo? Maging preso niya? Aba, wala ka ba talagang sariling desisyon? Para wala na lang pong gulo. Di na po ako nakikipagtalo. Pati nga po yung ginawa kong pagtulong sa bata para bang minasama pa niya eh. Dahil muntik na daw po ako mapahamak. Mahirap talagang intindihin ang ugali ng tatay mo. Sana sa lamig, sana sa init. Paano niyo nga po pala nalaman ang tungkol sa nangyari sa amin kahapon? Naikwento sa akin ni Andoy kanina. Kaya nga pinuntahan kagad kita rito dahil nag-alala ko sa'yo. Siya nga pala, nakapagpaturok ka na ba ng antirabis? Opo, dinala po kagad ako ni tatay sa klinik. Teka, nasan ba si Norman ngayon? Umalis po. Kakatapos nga lang po ng paninirmon sa akin. Nang dumating po kayo. Bakit naman kasi di mo ipinagtapat sa kanya ang buong katotohanan? Na sa akin ka nagtatrabaho. Hindi sana kayo nagtalo. Alam ko naman po na hindi siya papayag eh. Kahit na, hindi ka dapat nagsinungaling sa kanya. Kaya nga po, ngayon ko lang po naisip na mali po talaga ang ginawa ko. Siguro dahil sa kahigpitan niya sa'yo, kaya ka naglilihim sa kanya. Tama po kayo. Masyado na po kasi ako nasasakal sa kahigpitan niya. Siguro naman alam mo na ngayon kung bakit naghihigpit sa'yo ang tatay mo. Oo nga po eh. Di ko lang po tinatanggap na mali ako. Isa pa, hindi naman po yun ang dahilan kung bakit sumasama ang loob ko kay tatay eh. Ang ikinasasama ko po ng loob ay ang tungkol sa kaibigan ko si Andoy. Wala naman pong ginagawang masama yung tao eh. Kung pagsalitaan niya po, wagas. Humingi ka lang ng pasensya, ganun lang kasimple yun. Tignan mo kung ano ang nangyari sa'yo. Ang tungkol naman kay Andoy, abay alamin mo kung ano ang dahilan niya. Opo, gagawin ko po ang sinabi niyo. Sa susunod mag-iingat ka na. Salamat po sa pag-aalala, loloon po. Hala, sige na. Tutuloy na rin ako. Nagpunta lang naman ako rito para iabot sa'yo ang bayad ko. Uy, pero sobra naman po yata to. Sa'yo na yan, yung sobra. Pambili mo ng gamot. Mamayang gabi, masasakit pa yan. Iba ang kagat ng mga asong nauulol. Pasensya na po ulit kayo, loloon po ah. Wala yun. Naiintindihan ko naman. Kaya huwag ka na mag-alala. O paano? Tutuloy na ako. Magpahinga kang mabuti. Inihatid ko ang matanda hanggang sa tarangkahan ng bakuran namin. Ngumiti muna ito bago siya tuluyang umalis. Naiwan naman ako na bigla na lang namilipit sa labis na sakit ng binti. Aray, ang binti ko. Bakit biglang sumakit to? Ang hirap ihakbang ah. Ano ba kasing nangyayari sa akin? Bakit ganito to kasakit? Marami kasing pangyayari na kahit naturukan na ng antirabis ang taong infected,
ay kinakapitan pa rin ng rabies, lalo na kapag ang nakakagat ay nauulol na aso. Kamatayan pa naman ang palaging resulta nun kapag kumalat ang rabies at umakyat hanggang sa utak. Dahil sa biglang pagsakit ng sugat ko, ay agad akong nagpahinga sa kwarto. Hindi ko namalayang nakatulog pala ako. Naalimpungatan lang ako nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si tatay. Dahil doon, bumangon ako sa katre at lumabas ng silid ko. Nakita ko si tatay na nakatayo sa gitna ng sala na para bang may malalim itong iniisip. Pero nang makita ko, ay bahagya lamang siyang sumulyap sa akin. Kagigising mo lang ba? Opo, Kumusta na ang pakiramdam mo? ayos na po ako. Hindi lang mawala ang sakit ng sugat ko kaya itinulog ko po muna. Dahil yan sa mga gamot na itinurok sa'yo. Sige na, magpahinga ka na. Huwag ka na munang kumilos. Sa pagtalikod sa akin ni tatay, napansin ko ulit ang latigo niya sa kanyang bewang. Doon ko naalala na marami pala akong gustong itanong sa kanya. Sinundan ko siya hanggang sa kusina. Tay, Oh, bakit? yung ginawa niyo po kahapon, paano po nangyari yon? Anong ibig mo sabihin? Bakit po kaya nung makita kayo ng mga aso kahapon, bigla po silang natakot sa inyo? Yun ba? Dahil yun dito sa sandata kong latigo. Bigay ito sa akin ng lolo kong isang albularyo. At pinakamagaling na albularyo nung araw dito. Ayon sa kanya, may basbas daw ito ng diwata ng kalikasan. Kaya takutan lahat ng mga elemento sa sandatang ito. Maging mga asong nauulol. Teka nga, bakit mo nga pala naitanong yan? Napansin ko po kasi kahapon, isang hagupit nyo lang po sa katawan ng aso. Nanigas na po kagad ang kanilang katawan. Yung isa naman po, tumirik po ang mga mata, bumula ang bibig. Tapos, nakita po ng ibang mga aso kaya natakot po sila sa inyo. Hindi nga po makatingin sa inyo ng diretso eh. Ganun talaga. Kapag hawak ang latigong ito. Nung unang napunta to sa akin, hindi rin ako makapaniwala sa angkin nitong husay. Pagdating sa pakikipaglaban. Napakahusay po pala ng sandatang yan, tay. Kaya po pala palagi niyong inilalagay yan sa bewang nyo. Kapag dumating ang araw na merong nangyaring masama sa akin, ikaw ang sunod na magmamay-ari nito, anak. Bakit naman po nagsasalita kayo ng ganyan, tay? Para namang may mangyayaring masama sa inyo. Alam mo, anak, hindi natin hawak ang oras. Basta't ang masasabi ko lang, ikaw ang magmamana nito. Sana, sa susunod, ikaw rin ang maging kapitan ng baryong ito. Sus, hindi po ako susunod sa yapak nyo, tay. Ayoko pong maging kapitan at magmana po ng sandata nyo. Lumungkot ang muka ni tatay. Ngunit hindi nito ipinahalata sa akin. Totoo ang sinabi ko. Ayokong maging punong barangay dahil palaging buntunan ng sisi ng mga tao. Basta, ang layunin ng tanong kong yun ay malaman ang lihim ni tatay kung bakit may kakayahan siyang magpagaling ng sugat. Inuunti-unti ko lang ang pagtatanong. Ito ang huling pagkakataon na pagsasabihan kita, anak. Ano ba kayo, tay? Bakit po ba kayo nagsasalita ng ganyan? Dahil sinasamantala ko ang pagkakataong ito na hindi tayo nagtatalo. Bihira na tayo mag-usap ng matino dahil palagi na lamang tayo nag-aaway eh. Pasensya na po kayo, tay, ha? Ginagawa ko naman po ang lahat para hindi tayo palaging nagtatalo eh. Wala akong ibang ibig sabihin doon. Inaalala ko lang ang kalagayan mo. Nawala ang nanay mo sa atin. Kaya hindi ko kakayanin kung pati ikaw ay mawawala sa buhay ko. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo. Ipagluluto kita ng hapunan mo. Magpahinga ka na muna para mawala ang pananakit ng sugat mo. Nagpahinga na nga ako at si tatay naman ang nagluto ng hapunan namin. Maayos naman si tatay. Minsan mabait, minsan naman mainit ang ulo. Siguro dahil yun sa kanyang trabaho.
Pero kanina, iba ang naramdaman ko. Para bang nagbibilin na ito. Hindi ko tuloy maiwasan ang hindi mag-alala. Sa isang iglap, naglaho ang sama ng loob ko sa kanya. Magmula nang maging kapitan si tatay, naging maayos naman ang baryo namin. Yun nga lang, sobrang higpit niya sa mga tao. Nagsimula yun nang guluhin kami ng mga asong nauulol. Pero naiintindihan ko naman ang aking ama dahil hindi naman siya superhero para protektahan ang lahat ng mga tao sa baryong nasasakupan niya. Nang matapos ito sa pagluluto, ay agad kaming kumain ng gabing yun. Wala kaming kibuan at hindi na namin pinag-usapan ang mga nangyari kahapon. Nang bandang hating gabi, ay hindi ako dinalaw ng antok dahil mahaba ang naging tulog ko kanina. Idagdag pa ang mga alalahanin ko at pananakit ng sugat ko. Maya-maya pa ay may bigla akong narinig na mahinang bulong mula sa kabilang silid. Ayan na naman si tatay. Kinakausap na naman niya siguro ang latigo niya. Kailangan kong makita kung anong ginagawa niya. Maingat akong bumangon at dahan-dahan akong lumabas ng silid ko. Pagtingin ko sa pinagmumulan ng mahinang boses ni tatay, nakita kong bahagyang nakaawang ang pinto nito. Pakiramdam ko, hindi na ako humihinga habang nakatingin ako sa pintuan ni tatay. Paglapit ko, sumilip ako. Nakita kong nakatalikod si tatay at kaharap niya ang luma niyang baul. Sa pagkakataong yon, bukas na ang bagay na yon at napansin kong matagal siyang nakatitig sa laman nun. Maya-maya pa, nakita kong may kinuha siya mula sa loob ng baul. Itinaas niya yun sa ere. Kaya naman, nakita ko ang isang kulay pulang bato na kumislap nang tamaan yun ng liwanag mula sa gasera. Ano yun? Anong klaseng bato yun? Hindi rin naman ginto. Mas lalong binalot ng pag-aalala ang dibdib ko nang biglang umusok ang batong yun. Pero biglang napalingon si tatay sa gawi ko. Saktong nakapagtago na rin ako nang marinig ko ang pagsara ng baul. Dali-dali akong bumalik sa kwarto ko. Malakas ang pakiramdam ni tatay, kaya muntik niya na akong mahuli. Nang marinig ko ang yabag ng paa ng tatay ko, bumalik ako sa katre at nagkunwari akong natutulog. Hinintay ko kung papasok ba siya. Ngunit nanatili lamang siya sa labas ng silid ko. Ilang sandali pa, lumayo ang yabag ng paa niya sa kwarto ko at narinig ko ang pagsarado ng pinto ng silid niya. Saka lang ako nakahinga ng maluwag. Pagkalipas ng 15 minuto, nagulat ako sa katok mula sa bintana ko. Napabalikwas ako ng bahon at pinakinggan ko kung sino ang nasa labas. Ernie! Ernie! Si Andoy to! Bilisan mo! Buksan mo ang bintana mo! Andoy? Oo, ako nga! Bilisan mo! Papasok ako! Abay, lintik. Bakit diyan ka dadaan sa bintana ko? Huwag ka nang maraming tanong. Papasukin mo muna ako! Wala na nga akong nagawa, kundi ang tulungan si Andoy na makapasok sa loob ng kwarto ko. Hingal na hingal ito na para bang nanggaling sa malayong pagtakbo. Naupo siya sa tabi ko at hinintay ko munang kumalma ito. Anong dahilan? At napasugod ka rito ng 10 oras ng gabi? May kailangan kang malaman tungkol sa tatay mo. Anong tungkol kay tatay? Kinabahan ako dahil alam na rin ng kaibigan ko ang tungkol sa mga nakita ko kay tatay. Sabihin mo na, Andoy. Baka makita ka pa rito ni tatay. Gising pa siya eh. Oo, alam ko. Dahil bukas ang ilaw sa silid niya. Kaya nga dito ako sa bintana mo dumaan eh. Ay, oo nga pala. Kumusta na sugat mo? Maayos na. Kaya lang sobrang hapdi pa rin eh. O eto, sa ito. Ano to? Langis yan. Diyos ko, hindi naman pala aso ang umatake sa ating kahapon eh. Alam ni Kapitan Norman na hindi totoong aso ang mga hayop na yun. Anong sabi mo? Nakita ko si Kapitan Norman kahapon ng gabi. Inilibing nila ang katawan ng mga aso na napatay niya at hinintay nila
na magbago ang anyo ng mga yun. Naalala ko nga na nagpunta sa gubat si tatay kagabi. Sabi niya hahanapin niya ang ibang mga batang naiwan doon ni Lera. Oh, ginawa nga nila ang paghahanap. Pero inilibing muna nila ang katawan ng mga aso at nandun ako. Nakita kong lahat. Totoo ba sinasabi mo? Oo, Ernie. Hindi ako maaaring magkamali sa nakita ko. Kaya yan, dinalang kita ng langis para makontra ang hawa ng aswang sa sugat mo. Bigla kong kinabahan at hindi makapaniwala sa mga narinig ko. Pero sinunod ko pa rin ang utos ng kaibigan ko. Tinanggal ko ang benda ng sugat ko at nakita ni Andoy na kakaiba na ang kulay ng paligid nito. Sabi na kumakalat na sa sugat mo ang hawa ng asong kumagat sa'yo. Aswang talaga ang mga asong yun, maniwala ka, Ernie. Tignan mo, nangingitim na ang paligid ng sugat mo. Kung alam to ni tatay, bakit di niya ako ipinagamot sa marunong gumamot ng sugat mula sa kagat ng aswang? Baka naghahanap lang siya ng pagkakataon para gamutin ka. Masyado kasing sensitibo ang usaping ito. Dahil itinatago ng tatay mo ang tungkol sa mga aswang na yon. Magdudulot kasi ng malaking kaguluhan kapag marami ang nakaalam ng tungkol sa mga asong yon. Kaya pala sobrang sakit ng sugat ko. Sige na, patakan mo na yan ng langis para gumaling ka na. Saan mo ba nakuha ang langis na to? Galing pa yan sa mga gamit na iniwan sa akin ni Lola. Sa luma niyang aparador. Alam ko mabisa yan, kaya sige na. Pahid mo na nang mawala na ang hawa ng aswang sa sugat mo. Ipinatak ko ang langis sa sugat ko at nagulat ako sa naging reaksyon nito. Teka, bakit bumubula? Ganyan talaga ang epekto niyan kapag may laway ng aswang. Aba, nawawala ang pananakit at guminhawa ang pakiramdam ko. Sabi ko na sa'yo, di ba? Tsaka tol, bantayan mo ang tatay mo. Alamin mo ang bawat kilos niya. Sinasabi mo bang may kakaiba kay tatay? Oo, tol. Tsaka may baul siya, di ba? Oo. Alamin mo kung ano ang laman nun. May gusto lang akong matiyak. Anong gusto mong alamin sa baul na yon? Basta, tol, sabihin mo sa akin kung ano ang makikita mo doon. Sige, aalamin ko. Hindi ko alam kung ipagtatapat ko ba kay Andoy ang mga nakita ko kanina o hindi. Kaya lang, biglang naputol ang pag-uusap namin nang biglang may nagsalita sa labas ng bahay namin. Norman, alam ko dariyan ka sa loob. Siguro naman, ibibigay mo na sa akin ang mga bertud pagkatapos kitang talunin sa laban natin kagabi. Dahil kung hindi, mapipilitan kaming pasukin ang bahay mo. Nagkatinginan kami ni Andoy at sumilip ito sa bintana. Nag-aalala siyang napatingin sa akin. Nandito na mga aswang. Sila yun, tol. Halika, tignan mo ang anyo nila. Bigla akong napatayo at sumilip na rin sa gawi ng mga nilalang na nasa labas ng bahay namin. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita ko ang mga nilalang nakahawig ng mga aso. Mapupula ang kanilang mga mata na parabang nagbabagang apoy. Nakakakilabot ang kanilang itsura habang walang tigil sa pag-angil. Mas lalo akong nag-alala nang makita kong hinarap ni tatay ang mga aswang nang walang takot habang tangan niya ang kanyang latigo. At sa pagkakataong yun, nagliliwanag na ang sandata niya. Kaya malinaw kong nakikita ang kinaroroonan niya. Anong ibig sabihin nito, Andoy? Bukod sa pagiging albularyo ng tatay mo, giging kapitan, isang manunugis ng aswang ang tatay mo at isa ring antingero. Yan ang katotohanan sa pagkatao ng iyong tatay. Nag-iipon siya ng mga bertud at delikado kung mananatili yun sa mundo nyo. Anong sabi mo? Sabi ko, sa mundo natin, delikado manatili ang bertud ng mga nilalang na hindi taga rito. Teka. Naguguluhan ako sa mga sinasabi mo, Andoy. Tsaka, saan mo naman nakuha ang mga ganyang kaisipan? Sabi ng lola ko. Muling naulit ang malakas na boses ng aswang na mukhang aso. Kahit ang kanyang mga alagad ay bahag ang buntot na nagtatago sa likod ng pinakapinuno nila.
Takot na takot ang mga ito kay tatay dahil sa taglay na liwanag ng latigo nito. Masyado ka nang nagmamagaling. Unti-unti mo nang inuubos sa mga pinuno namin ng mga agaras. Isa kang balakid sa paghingi namin ng kapangyarihang itim sa kanila. Kung may natitira pang talino sa utak nyo, ang mabuti pa umalis na kayo. Dahil wala akong panahon na makipagtalo sa mga aswang na talunan. Bagay lang ang pangalan nyo sa inyong pagkatao. Aswang na talunanon. Hindi. Hindi kami talunan. Malakas ang loob mo dahil sa latigo. Pero kung wala yan, wala ka rin kwenta. Kahit wala to, kayang-kaya ko kayong labanan. Wag na wag mo akong gagalitin. Dahil baka pati ang anak mo patayin ko. Hindi nyo magagawa ang bagay na yan. Dahil balot siya ng proteksyon ko. Maaaring masugatan nyo siya, pero hindi nyo siya mapapatay. Walang hiya ka. Alam kong ang mga alagad mong umatake sa anak ko. Kaya naman, pagbabayaran nyo ito. Isang hagupit ng latigo sa lupa ang ginawa ni tatay. Sa isang iglap, bumagsak ang mga aso sa lupa. Hindi sila makagalaw na para bang may malakas na puwersang pumipigil sa kanilang katawan. Ano ito? Ano nangyayari? Bakit hindi ako makakilos? Anong ginawa mo sa amin? Ipinakikita ko lang sa inyo kung anong kayang gawin ng latigo ko. Nakalimutan nyo na ba? Nang sandatang kinatatakutan nyo ay merong basbas ng inang diwata ng kalikasan. Ang lakas ng loob ninyong sugurin ako rito Kung ganun, ang nararamdaman kong malakas na puwersa sa latigo mo ay nagmula sa diwata. Hindi maaari. Tagilid tayo mga kasama. Hindi kayo makakaalis sa kinatatayuan nyo. Kaya isang pagkakamali ang sumugod dito. Hindi na ako mahihirapang hanapin kayo. Para patayin kayong lahat. Sunod-sunod ang ginawang pagpalo ni tatay ng latigo sa katawan ng mga nilalang. Habang hindi sila makagalaw, biglang lumiyab ang kanilang katawan at sa isang iglap, naging abo ang mga ito. Itinira niya ang pinuno ng mga aswang na tila ba pinahihirapan niya muna bago ito patayin. Kitang-kita namin ni Andoy kung paanong hinawakan ng aswang ang sarili niyang leeg pagkatapos itong sakali ni tatay gamit ang latigo. Hindi siya makahinga dahil sa epekto ng kapangyarihan ng sandata ni tatay. Bumuelo si tatay at inihagupit niya sa katawan nito ang latigo. Umatungal ang aswang sa sakit. Bawat tamaan ng latigo, nag-iiwan yun ng malalim na sugat sa katawan nito. Napakasakit ng mga sugat ko. Sobrang init ng pakiramdam ko. Gusto kong malaman kung sino ka. Kaya magbago ka na ng anyo. Dahil hahatulan na kita. Hindi. Mamamatay na muna ako bago mo ako makilala. Kaya patayin mo na lang ako. Talagang papatayin kita, hayop ka. Sa paghagupit ulit ni tatay ng latigo sa kalaban nito, biglang tumalsik si tatay. Para bang may malakas na puwersa ang nagtulak rito. Kaya naman, nasundan ko ng tingin ang bahagi ng kakahuyang tinignan ni tatay. May anino ko nakita. May tumulong sa pinuno ng mga aswang na talunanon. Nandito ang isa pang aswang. Ang agaras na nag-uutos sa aswang na talunanon. Nasa panganib ang tatay mo, tol. Anong gagawin ko? Hindi ka pwede lumabas. Mapapahama ka lang. Pero baka mapahamak si tatay. Sa tingin ko hindi. Dahil lumalaban siya. Nasaan ka? Magpakita ka! Pagmasdan mo ang gagawin ko sa alagad mo! Mabilis na umikot si tatay na para bang kinakalaban niya ang puwersang hindi nakikita. Kaya bago nakabangon ang pinuno ng mga aswang, tinamaan niya ulit ito sa katawan. Bumagsak ito ng pasadsad sa lupa at mabilis na nilapitan ito ni tatay. Sabihin mo sa Panginoon mo, siyang humarap sa akin. Huwag siyang magtago sa inyong tao at magkubli sa kakahuyan. Lumitaw na siya dahil siya na lamang ang hinihintay ko. Pero bago yun, ipapakita ko sa iyo kung sino ba talaga ako.
Pilit na sinalag ng aswang ang bawat latigong tumatama sa katawan nito. Umuusok ang kanyang katawan. Gumanti ito ng kalmot kay tatay, ngunit hindi natinag ang tatay ko. Napakahusay talaga niyang makipaglaban dahil hindi man lang ito tinamaan ng kalmot sa katawan. Masyado ka mabilis at malakas. Ngunit hindi ako titigil. Hanggat hindi ako nakakaganti. Gaganti ako sa'yo. Tandaan mo yan. Ganun ha? Umikot ulit si tatay ng mabilis na parabang ipo-ipo. Sabay hagupit niya ng latigo sa katawan ng pinuno ng mga aswang na talunanon. Nanlaki ang mga mata ko nang umangat ito sa lupa. Pagkatapos, habang nasa ere ito, ay pinaghagupit pa rin ni tatay ng kanyang latigo. Nang bumagsak ito sa lupa, ay sumuka ito ng dugo. Sabay angin ng nakakakilabot na parabang asong nasasaktan. Nang makahanap ng pagkakataon ng aswang na talunanon para tumakas, ay kumaripas ito ng takbo. Mas nag-alala ako nang biglang habulin ito ni tatay. Bumalik ka rito! Duwag ka! Laking pasasalamat ko nang hindi tuluyang pumasok sa loob ng kakahuyan si tatay. Sa pagkakataong yon, napatitig ako sa muka ni Andoy. Tila ba sa kanya ako naghahanap ng kasagutan sa mga tanong ko tungkol sa nangyari sa aming harapan. Tulala akong bumalik sa katre at nanghihinang napaupo. Andoy, sabihin mo nga, nananaginip ba ako? Hindi, Ernie. Totoong mga nakita natin. Kung ganun, talaga ba si tatay yun? Oo, Ernie. Bukod sa pagiging kapitan niya, isa siyang malupit na albularyong antingero na kinatatakutan ng mga aswang. Dahil yun sa kakaibang sandata niya na may basbas ng diwata. Kung talagang malupit siya, bakit di niya pinatay ang aswang na yun? Nagtira pa siya ng isa. Muntik na siyang mapahamak kanina. Dahil narito ka, inililihim ng tatay mo tungkol sa gawain niya. Ang buong akala ng ama mo ay tulog ka na. Kaya hindi siya masyadong nag-ingay. Kaya huwag ka magpapahalatang alam mo na ang lahat tungkol sa kanya. May alam ka ba tungkol sa mga aswang na talunanon? Oo naman. Nalaman ko tungkol sa kanila dahil kay Lola. Anong uri ng aswang yon, Andoy? Ang talunanon, balot sila ng itim na kapangyarihan mula sa mga engkanto. Alagad sila ng mga aswang na agaras na siyang nagbibigay sa kanila ng proteksyon. Sa araw, ay may kakayahan silang mag-anyo bilang isang ordinaryong aso. Kaya rin nilang magpanggap na tao kung gugustuhin nila. Ngunit hindi kasing lakas kapag nasa anyo silang halimaw sa gabi. Ano ang mga kakayahan nila? Hindi sila tinatabla ng kahit na anong orasyon o pangontra. Pero kaya silang patayin ng sandatang may basbas ng diwata. Ganon din sa mga aswang na agaras. Yun ang sabi ng lola ko. Ano naman ang tungkol sa agaras? Sila yung nag-uutos sa aswang kanina. Malakas sila dahil may alam sila sa karunungang itim. Kapag namamatay sila, pumapasok ang kanilang kaluluwa sa bertub nila. At yun ang natitiyak kong nasa baul ng tatay mo. Ibig mong sabihin, yun ang kinukuha ng aswang na talunanon kanina? Oo, Ernie. Habang nasa pangangalaga yon ni Kapitan Norman, malalagay sa panganib ang buhay niya. Kakausapin ko siya tungkol dito. Siya pala ang marami ang nililihim sa akin. Lahat ay merong tinatagong lihim, Tol. Ngunit ito ang tatandaan mo, ha? Alam ng puso mo kung mabuti o masama ang nilalang na nasa paligid mo. Tol, kahit anong sabihin mo, nagsinungaling pa rin si tatay sa akin. Hindi nga niya ginamot ang sugat ko. Huwag lang masira ang plano niya. Isa pa naman siyang albularyo, di ba? Sana, Tol, huwag mong husgahan ng mga taong mas piniling magsinungaling kaysa ang maging totoo sa'yo. Dahil palaging may dahilan kung bakit kailangan nilang magsinungaling. Walang masamang intensyon si Kapitan Norman. Ang kailangan mo lang, intindihin siyang mabuti. Kahit masama sa'yo ang ama ko, mabuti pa rin ang sinasabi mo tungkol sa kanya. Dahil kaibigan kita, hindi ko siya huhusgahan. Dahil lamang sa hinusgahan niya ako. Nandito ako para tumulong. Nang gabing yon,
ay umalis din kagad si Andoy. Kinabukasan, nadatnan ko si tatay na nagkakape. Sumulyap lang siya sa akin at muli nitong ibinaling ang paningin sa tasa na hawak nito. Tay, pwede ho ba tayo mag-usap? Anong sasabihin mo? Magtatanong ka ba tungkol sa mga nakita mo kagabi mula sa kwarto mo? O sa mga nilalang na umatake sa akin kagabi? Alin doon? Hindi agad ako nakapagsalita. Alam pala ni tatay na nakita ko siya kagabi. Alam kong magtatanong ka dahil iniutos ni Andoy, tama ba? Matalas ang pandinig ko, ang pangamoy at pakiramdam. Kaluskos pa lang sa bahay na to, alam ko na kung anong ibig sabihin. Kung ganun, sigurado pong nakapaganda na rin kayo ng idadahilan sa akin. Ano bang iniisip mo? Masama ba ang tingin mo sa akin? Ano pong gusto niyong isipin ko sa inyo, Tay? Bakit po kayo nag-iipon ng mga bertud ng agaras? Koleksyon ko ang mga bertud na balang araw ay magagamit ko laban sa pinuno ng mga aswang. Hindi ako masama. Pinoprotektahan ko ang mga nasasakupan ko sa baryong ito. At kasama ka ron, anak. Si Andoy, siyang iwasan mo. Gusto niyang makuha ang mga bertud. Ano naman po ang motibo ni Andoy para pag-interesa ng mga bertud nyo? Marami ka pang hindi alam tungkol sa kanya. Masasaktan ka lang dahil hindi siya mananatiling kaibigan mo. Huwag niyo pong ibahin ang usapan, Tay. Ang paghihilom ng sugat nyo, anong dahilan nun? Aswang po ba kayo? Hindi ako aswang. Naghihilom ang sugat ko dahil sa kapangyarihan ng latigo ko. Wala nang iba pa. Teka, saan po kayo pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-usap. Magtatrabaho na ako at walang saysay ang pag-uusapan natin. Dahil kahit kailan, wala kang pinaniwalaan sa mga sinabi ko. Kaya huwag ka na magtatanong. Wala na akong nagawa nang lumabas siya ng bahay namin. Hindi talaga ako makapaniwalang alam ni tatay ang tungkol sa bagay na yon. Nang umalis si tatay, bigla kong naramdaman ang malakas na puwersang humihila sa akin, papasok sa loob ng silid ni tatay. Ano to? Ano to nangyayari sa akin? Bakit hindi ko mapigilan ang sarili ko? May humihilang malakas na puwersa sa akin na gustong lapitan ng baul. May bulong sa tenga ko. Nabuksan yun. Hindi. Ayoko. Hindi maaari. Kahit anong gawin ko, hindi ko makontrol ang katawan ko. Sa tenga ko, may bulong na nag-uutos na kunin ang mga bertud. Hanggang sa namalayan ko na lang na binuksan ko ang takip ng baul. Kahit ang pag-angat ng kamay ko para damputin yon ay hindi ko rin mapigilan. Hinawakan ko ang isa sa mga yon at nagulat ako nang tumalsik ako sa dingding, hawak ang bertud. Kasabay nun ang bulong sa tenga ko ng kakaibang halakhak ng isang halimaw. Damang-dama ko ang sakit ng katawan ko at halos masuka ako sa panginginig ng katawan ko. Maya-maya pa, hindi ko napigilan ang pag-angat ng kamay ko para isubo ang batong yun sa bibig ko. Diyos ko, kung ano man po nangyayari sa akin ngayon, tulungan niyo po ako. Ernie, anong ginagawa mo? Mabuti na lang at bumalik si tatay at inagaw niya ang bertud sa kamay ko. Nagalit ito dahil nakita niyang pinakikialaman ko ang gamit niya. Walang hiya ka. Anong ginawa mo? Tay, ano po ba kasi ang mga batong yan? Bakit ang sakit sa dibdib? At saka parang may malakas na puwersang kumokontrol sa katawan ko. Anong sabi mo? May bulong po na nag-uutos sa akin. Diyos ko, natanggal siguro ang proteksyon ko sa'yo laban sa itim na kapangyarihan ng agaras. Tay, sobrang sakit po ng dibdib ko. Hindi po ako makahinga. Nangingitim na nga ang mukha mo. Nagkulay ubi na rin ang balat mo. Diyos ko, natanggal ang proteksyong nakabalot sa'yo, anak. Tay, ano po nangyayari sa akin? Lintik na yan. Ngayon ka pa ba magtatanong? Tignan mo na ang naging bunga ng katigasan ng ulo mo. Hindi mo dapat tinawakan ng bertud ng mga namatay na agaras. Narito ang kanilang kaluluwa at hihigupin ang lakas mo. Nalabanan mo sana ang bulong na yon kung mas nangibabaw sa'yo ang mga biniling ko sa'yo.
Tay, nangihina na po ako. Lakasan mo ang loob mo, anak. Ikuyom mo ang mga kamao mo. Hintayin mong matapos ang gagawin ko sa'yo. Mabilis na inugot ni tatay ang latigo sa bewang niya. Saka iginapos sa katawan ko. Unti-unting nawala ang pananakit ng kalamnan ko. Kasunod ng pagluwag ng hininga ko. Maya-maya pa ay nagulat ako sa biglang pagpasok ni Andoy sa bahay namin. Diretso dito sa kwarto ko. Ano nangyayari sa kaibigan ko? Anong ginawa mo sa kanya, Kapitan Norman? Wala akong ginawa sa kanya. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Kasalanan mo to, Andoy. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, humanda ka talaga sa akin. Tay, ano po ba nangyayari sa inyo? Sa kabila ng nanlalabo kong mga mata, ay tumingin ako sa gawi ng kaibigan ko. Pero para din akong tatakasan ng ulirat dahil hindi si Andoy ang nakikita ko, kundi isang tao na matangkad at kulay berde ang balat. Wala siyang buhok sa ulo, ngunit taddad yon ng tinik na parabang kasing tulis ng pako. Ang huling natatandaan ko, naramdaman ko ang pagsanib ng malakas na liwanag sa katawan ko. Nagising ako at napasigaw dahil ngayon lamang bumalik sa aking isip ang mga nangyari sa akin kanina. Hindi. Hindi totoo mga nakita ko. Anak, nandito ako. Ikalma mo ang sarili mo. Si Andoy, tay. Nakita ko ang itsura niya. Boses ni Andoy. Pero iba ang itsura niya. Nandito ako, Ernie. Ako to. Ako kaibigan mo. Kahit tao na ulit siya sa paningin ko, alam kong may paliwanag kung bakit nagbago ang itsura niya. Hindi ako maaaring magkamali eh. Isa kang aswang. Hindi aswang si Andoy, Ernie. Siya ay isang engkanto na naghanap ng mga takas na aswang mula sa mundo nila. Tay, anong pinagsasasabi niyo? Hindi ko kayo maintindihan eh. Nakita mo ang totoong itsura niya dahil sa latigong ibinalot ko sa iyong katawan. Ito ang dahilan kaya kita pinapalayo sa kanya dahil masasaktan ka lang. Hindi siya taga rito at kapag nakuha na niya ang mga bertod ng agaras, iiwan ka rin niya. Andoy, totoo ba ang sinasabi ni tatay? Oo, tol. Patawarin mo ko. Puro kasinungalingan ang mga sinabi ko at nagpanggap akong walang alam. Idinaan ko lahat sa paligoy-ligoy ang pagtatangka ko sanang magsabi sa'yo ng totoo. Tungkol sa pagkatao ko. Sinungaling. Kaya palang dami mong alam tungkol sa mga aswang, ha? Oo, sinungaling ako. At tatanggapin ko ang galit mo. Pero alam mong hindi ako masama. Totoo ang sinasabi sa'yo ni Andoy, anak. Kaya lang naman, masama ang naging pakikitungo ko sa kanya. Dahil ang buong akala ko, yung bertud lang ng mga agaras ang kailangan niya. Yung pala nagkamali ako. Kanina, may pagkakataon na siya para makuha ang mga yon. Pero mas inuna kanyang tulungan. Bakit ngayon yun lang ito sinasabi sa akin? Kung hindi ko pa kayo nahuli, hindi pa kayo magtatapat sa akin. Dahil alam kong magiging ganyan ang reaksyon mo. Ano na po ang mangyayari sa akin ngayon? Natanggal ng laso ng bertud na nahawakan mo kanina. Ngunit, maaamoy na ng tuluyan ng pinuno ng agaras ang kinaroroonan ng bertud ng mga kalahi niya. Hindi magtatagal, lulusob sila sa bahay niyo para kunin ang bertud upang mapasuko ang tagapagbantay. Ikaw ang gagamitin nila, Ernie, para mapilitan si Kapitan Norman na isuko ang mga yon. Ano mangyayari kapag nakuha nila ang mga bertud? Masisira ang lagusan papunta sa mundo namin at mas mapapalakas pa ng pinuno ng agaras ang kanyang kapangyarihan. Dahil doon, makakalikha na sila ng iba't ibang uri ng mga aswang sa mundo ng mga tao. Hindi biro ang mangyayaring yon. Maraming buhay ang nakataya. Ikaw, anong uri ka ng engkanto? Ang tawag sa amin ay tamawang lupad. Isang uri ng nilalang na kayang maglabas-masok sa dalawang dimensyon ng mundo. At karamihan ay gabay rin ng mga mandirigmang may malalakas na kapangyarihan tulad ng latigo ni Kapitan Norman. Hindi ako makapaniwala sa mga natuklasan ko.
Marami pa akong nalaman tungkol sa mga nilalang na nasa paligid ko. Unti-unti kong natanggap ang kaibigan ko at simula noon, hindi na siya umalis sa tabi ko. Naging maganda na rin ang pakikitungo ni tatay sa kanya. Ngunit pagsapit ng gabi, hindi namin inaasahan na magkakaroon kami ng bisita. Isang aswang na talunanon. Lumabas ka dyan, Norman! Harapin mo ako! Mahina na ang puwersa mo dahil narinig kong may humawak na sa mga bertud na iniingatan mo. Tay, ano pong ibig niya sabihin? Ang buong akala ng pinuno ng aswang na talunanon, kapag may ibang humawak ng bertud ay manghihina ako. Doon siya nagkakamali dahil ang totoong lakas ko ay nasa latigo. Ernie, tama si Kapitan Norman. Walang kaugnayan ng mga bertud sa kapangyarihan ng ama mo. Anong binabalak mo, Tay? Haharapin ko siya. Dito ka lang. Huwag po kayo lalabas ng bahay, Tay. Hindi nila ako masisigdak, anak. Kapitan Norman, sasamahan ko po kayo. Harapin po natin ito na magkasama. Sasama rin po ako sa inyo, Tay. Huwag, anak. Bantayan mo na lamang ang baul. Wala na akong nagawa nang lumabas ang dalawa sa bahay. Sumilip naman ako sa pintuan at kitang-kita ko ang maraming aswang na talunanon na walang takot na nakikipag-usap kay tatay. Kasalanan ko kung bakit dumakas ang loob ng mga aswang na labanan ang tatay ko. Habang nag-uusap ang mga ito, kinuha ko naman ang mapurol kong itak at naging alisto sa paligid. Ang swerte ko naman. Hindi lang pala kakatayang tao ang makikita ko rito. Nandito rin pala ang tagapangalaga ng lagusan. Ako maswerte dahil hindi na ako mahihirapang hanapin ang pinuno ninyo. Kayo ang gagamitin ko para matuntun siya. Hindi mo makukuha ang pinuno namin dahil gagawin namin ang lahat para protektahan siya. Iniisip mo ang kaligtasan ng pinuno ninyo, pero ang kaligtasan ng lahi mo, hindi mo iniisip. Tumigil ka. Alam ko ang ginagawa ko. Pero bago yun, papatayin ko muna ang anak mo, Norman. Yun ang utos sa akin ng Panginoon ko. Hindi mo masasaktan ang anak ko, Diablong Buwang ka. Magdadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko. Kahit hugutin mo pa ang latigong yan, kaya-kaya ka na namin pabagsakin. Dahil nandito lang sa paligid namin ang aming Panginoon. Kaya naman pala malakas ang loob mo, hayop ka. Dahil nagtatago ka sa saya ng Panginoon mo. Isa ka talagang duwag. Hindi ako duwag. Kung duwag ako, wala ako ngayon sa harapan mo. Sige mga alagad ko, atakihin sila. Ang iba naman, pumasok sa bahay niya at kunin niyo ang mga bertud. Doon na nga nagsimula ang labanan. Kanya-kanyang sunggab ang mga aswang kinatatay at Andoy. Mabilis nilang nailaga ng bawat pag-atake ng mga ito. Marami ang nagtangkang pumasok sa bahay. Ngunit agad silang napupuluputan ng latigo sa leeg. Sabay hihilahin ni tatay palayo sa bahay namin. Pagkatapos ay hahagupitin niya ang mga ito ng latigo hanggang sa masunog ang kanilang katawan. Si Andoy naman, gamit ang kanyang ulo, pinabagsak niya ang mga aswang. Kahit tao ang tingin ko sa kanya, alam kong sa paningin ng mga talunanon, nakikita nila ang totoong itsura at naapektuhan sila ng matutulis na tinik nito sa ulo. Ako naman, nagkulong ako sa silid ni tatay, hawak ang itak. Tinakluban ko ng kumot ang baul. Saka ko itinago yon sa ilalim ng katre. Nang palabas na ako ng kwarto, nagulat ako dahil nasa harapan ko na ang pinuno ng mga talunanon. Mukhang hindi ka mapoprotekta ng tatay mo. Tay! Nandito yung aswang! Naramdaman ko agad ang mga kuko niya sa leeg ko at ibinarag niya ako sa sahig. Kaya nabitiwan ko ang itak ko. Tinungtungan din niya ang tiyan ko at halos hindi na ako makahinga. Maya-maya pa ay merong pumulupot na latigo sa leeg niya. Halika rito! Layuan mo ang anak ko, hayop ka! Malakas ang puwersang humila rito
dahil sa kamao ni tatay. Nakaladkad sa labas ang pinuno ng mga talunanon at habang nakahiga ako, kitang-kita ko ang paghagupit ng latigo ni tatay sa katawan nito. Mamatay ka na ngayon! Hayop ka! Hindi maaari! Bakit ang lakas mo pa rin? Dahil kahit kailan, hindi ako magiging mahina na kagaya mo! Dalawang hagupit ng latigo ang tumama sa katawan ng pinuno ng mga talunanon. Napasigaw ito habang nagkakakawag ang kamay at binti. Maging ang buntot nito ay naninigas na rin. Hindi ko na kayang sakit ng mga sugat ko dahil sa latigo mo! Mahal na Panginoon! Tulungan mo ko! Walang nagawa ang tinatawag nitong Panginoon nang lumabas ang dugo sa ilong at bibig nito. Kitang-kita ko talagang nasasaktan siya sa latigo ni tatay. Sige lang, sumigaw ka na sumigaw hanggat gusto mo. Ito na ang magiging katapusan mo, hayop ka! Lumiwanag ang latigo ni tatay at inihagupit niya yon sa katawan ng aswang. Hindi! Nasusunog ang katawan ko! Wag! Wag! Nagulat ako nang bumalik ito sa pagiging tao at naging si Mang Rodel. Siya ang ampon ni Lolo Umpo. Kasunod nun ay ang pagliyab ng katawan nito at sa isang iglap ay naging abo siya. Tumayo ako habang hawak ko ang tiyan ko. Akmang lalapit ako sa kinaroroonan ni tatay nang biglang nanigas ang buong katawan ko. Ganon din sina tatay at Andoy. Hindi rin sila makaalis sa kanilang kinatatayuan. Kitang-kita ko ang pagpupumiglas nila mula sa malakas na puwersang bumabalot sa aming katawan. Andoy! Nandito siya! Nandito ang agaras! Tama po kayo. Hindi ako makagalaw at nararamdaman ko ang presensya niya sa paligid. Binalot niya tayo ng kanyang itim na kapangyarihan para hindi tayo makakilos. Ay sandata ko rin hindi ko maiangat. Hindi ko maigalaw ang mga braso ko. Anak! Ayos ka lang ba dyan? Tay, hindi rin po ako makagalaw. Ano po ba nangyayari? Dahil sa kapangyarihan ng agaras, narito siya para utusan ng mga aswang na talunanon na pasukin ang bahay natin. Kapitan, kahit anong gawin ko, hindi ko talaga malabanan ang malakas niyang kapangyarihan. Anong gagawin ko? Mag-focus ka. Ipunin mo ang lakas mo. Ako naman, gagawin ko ang lahat para makawala sa kapangyarihan niya. Maya-maya pa nga, ay nakarinig kami ng malakas na tawa mula sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Unti-unting lumabas ang nilalang mula roon at nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang itsura ng agaras. Sa likod niya, kasama niya ang mga alagad niyang talunanon. Umaangil sila ng sabay-sabay. Ganyan pala ang totoong itsura ng agaras. Meron siyang 4 na sungay. Mapupula ang kanyang mga mata at maitim ang kanyang balat. Ang kuko niya mahahaba rin at malaki ang kanyang katawan. Higit siyang mataas kesa sa normal na tao. Mukhang kumpleto na ang papatayin ko. Kumusta ka naman, Encanto? Nagulat ka ba? Dahil nahuli kita, imbis na ako ang hulihin mo. Huwag kang masyadong magmalaki. Dahil hindi pa tayo nagsisimula. Nasa mga kamay ko na ang buhay niyo tatlo ngayon. Walang kalaman ang mga anak mo, Norman. Nasa ilalim siya ng kapangyarihan ko. Ang bilis niyong magtiwala. Tay, anong sinasabi niya? Anak, nakalapit na pala sa iyo ang agaras na ito at siya ang kumontrol sa katawan mo para pakialaman ang baul ko. Kasi Tatang Umpo, siya ang dahilan ng lahat ng ito, anak. Tama ka. Ako nga yun. Ernie, pakinggan mo mabuti ang boses niya. Kahit nagdodoble ang tinig niya, siya si Lolo Umpo. Niloko niya tayo. Ginamitan niya ako ng kapangyarihan para maitago sa akin ang presensya niya bilang agaras. Mabuti naman at alam mo, Andoy. Ang galing ko, di ba? Lumapit si Lolo Umpo kay Andoy. Sinuntok niya ito sa dibdib.
Ganon din si tatay at walang awa niyang pinagsususuntok ito sa tiyan. Tigilan mo ang tatay ko! Hayop ka! Malaki ang kasalanan nito sa akin. May tatago ko na sana ang mga biktima ko sa palayan kung pinayagan ka niyang magtanim doon. Ernie anak, ang palayan na yun ay simenteryo. Doon niya tinatago ang mga buto ng mga biktima niya at tatakluban niya ng palay para wala makapansin. Kailan ko lamang natuklasan ang tungkol sa bagay na yun, anak. Ngayon naman, kayo ang ililibig ko ron. Kasama ng mga tanod mo, Norman. Hindi. Anong ginawa mo sa mga tanod ko, hayop ka? Wala na. Wala na sila. Patay na silang lahat. Hayop ka. Magbabayad ka. Napakasama mo! Ang dapat sa'yo, mamatay! Mabilis na nakalapit sa akin si Lolo Umpo at sinakal niya ako sa leeg. Umangat ang paa ko sa lupa habang walang tigil sa pagtawa si Lolo Umpo. Bitiwan mo ang anak ko! Dahil sa malakas na puwersang bumalot sa katawan ni tatay mula sa kanyang sandata, naigalaw niya ang buo niyang katawan. Inihagupit niya ang latigo sa katawan ng aswang. Ang likod ko! Ang init! Ano ito? Tayong dalawa ngayon na magtuos. Bitiwan mo ang anak ko! Binitiwan ako ni Lolo Umpo dahil tinamaan ito ng malakas na puwersa mula sa latigo. Pasadsad siyang bumagsak sa lupa, kaya nawala na rin ang itim na kapangyarihang bumabalot kay Andoy. Pinagtulungan nila ito. Pinatay mo na nga ang asawa ko. Ngayon naman pati anak ko. Pakikialaman mo rin. Heto sa yung demonyo ka! Tay, siya ang pumatay kay nanay! Oo, anak. Kahit anong gawin niyo, hindi ko hahayaang magtagumpay kayo! Nagkakamali ka. Magtatagumpay kami. Bertud mo na lang ang ibabalik ko sa mundo namin para matapos na ang kasakiman mo sa kapangyarihan. Anak, kunin mong itak mo. Hatulan natin na sabay ang hayop na ito. Dahil sa narinig ko, kinuha ko sa loob ng silid ni tatay ang itak kong mapurol. Tinampot ko yon sa saig at mabilis akong tumakbo sa kinaroroonan ng tatlong naglalaban. Nakahanap pala ng pagkakataon si Lolo Umpo para makaganti. Ngunit mas malakas si tatay sa tulong ng latigo. Muli nitong napabagsak ang agaras, habang ang mga alagad naman ito ay kinalaban ni Andoy. Si tatay naman nakipagsabayan kay Lolo Umpo. Saktong pagbagsak nito sa lupa, itinara ko naman ang itak ko sa tiyan niya, kasabay ng paghagupit ni tatay ng latigo sa leeg at dibdib ng agaras. Nagkikikisay ito. Lumuwa ang kanyang mga mata at bumula ang kanyang bibig hanggang sa nasunog ito at naging abo ang katawan. Maya-maya pa, may lumabas na kulay itim na usok mula sa abo nito. Pumasok yon sa naiwang bilog na kulay pulang bato. Yun ang bertud ng agaras. Pinulot ito ni tatay at isinilid niya sa kanyang bulsa. Ako naman, dinampot ko ang nasunog kong itak. Kapitan, tulungan niyo ako rito. Masyado sila marami. Nang tignan ko ang kaibigan ko, halos pagtulungan ito ng mga alagad ni Lolo Umpo. Kaya naging maagap ang kilos ni tatay para tulungan ito. Hindi nagtagal, may sumigaw na batang babae. Sabay kaming napalingon sa likuran namin. Dumating si Lera, kasama ang mga taong may dalang sibat. Agad nilang inatake ang mga natitirang talunanon. Kumilos na rin si tatay dahil kailangan niyang hagupitin ng latigo ang mga tatamaan ng sibat para tuluyang masunog ang mga ito. Ako naman, inalalayan kong tumayo si Andoy at itinukod ko sa lupa ang itak ko. Pinanood namin kung paanong inisa-isang patay ni tatay ang mga aswang na talunanon sa tulong din ng mga tao. Mga kasama, ubusin niyo ang mga aswang. Wala kayong ititira. Tumagal halos ng 1 oras ang labanan dahil parang hindi sila nauubos.
Sa muling pagliwanag ng latigo ni tatay, napayuko ang mga natitirang aswang at hindi na lumaban pa. Nagpabaya na lang sila na hampasin ni tatay ng latigo sa kanilang katawan hanggang sa masunog ang mga ito. Maya-maya pa ay naghari ang katahimikan sa paligid. Lumapit ang mga tao sa tatay ko at nagbigay ng pasasalamat sa ginawa ni tatay para sa kanila. Maraming salamat din sa inyong lahat sa pagtulong niyo sa akin. Patawarin niyo ako dahil hindi ko sinabi sa inyo na merong aswang sa baryo natin, na hindi naman talaga sila ordinaryong mga aso, kundi mga halimaw. Agad na naintindihan ng mga tao kung bakit nagawa yun ni tatay. Kaya tinanggap nila ang paghingi ng tawad ng tatay ko. Isinigaw nilang lahat ang pangalan nito. Napangiti naman ako kay Andoy na akbay ang batang babae na si Lera. Nagtaka naman ako sa dalawa dahil iba ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Ernie, siya nga palang kapatid kong si Lera. Ano ka mo? Kapatid ko siya. Isa rin siyang engkanto. Pasensya ka na. Gumawa kami ng eksena para tuluyang mapalapit ang loob ninyong mag-ama sa amin. Ibig mo sabihin, ipinain ninyo ang buhay nyo para lang mapalapit kayo sa amin? Oo. Ang kaso, hindi naman umubra. Mas lalong nagalit si Kapitan Norman. Tsaka ginawa namin to para sa mundo namin. Hindi ako makapaniwala sa mga ipinagtapat sa akin ni Andoy. Nalaman din ito ni tatay. Kaya pagkatapos nitong makipag-usap sa mga tao, ay pumasok na kami sa bahay. Ibinaba ko ang mapurol kong itak sa ibabaw ng lamesa. Napansin ko naman na unti-unting gumaling ang mga sugat ni tatay. Pagkatapos noon, nagtungo si tatay sa kanyang kwarto at binuksan niya ang baul. Inilagay niya ang mga bertud sa kulay itim na tela. Dinukot niya ang kanyang bulsa at maging ang bertud ni Lolo Umpo ay isinama niya na rin dito. Saka iniabot niya yon kay Andoy na tinanggap naman ng kaibigan ko. Bigla kong naramdaman ang lungkot dahil yun na ang huling pagkakataon na makikita ko si Andoy. Patawarin mo ko, Tol, ha? Kailangan ko nang ibalik ang mga to sa mundo namin. Masyado na rin ako matagal sa mundo niyong mga tao. At hindi maaari yun. May magagawa pa ba ako? Ang mahalaga, nakilala kita ng totoo, kahit hindi ka normal na tao. Patawarin mo rin ako, Andoy. Hinusgahan ko ang pagkatao mo. Wala po yun, Kapitan Norman. Naiintindihan ko po dahil isa po kayong ama. Salamat po sa pagsuko nitong mga bertud. Sapat na po ito bilang tulong ninyo sa mundo namin. Malungkot man, ay nagpaalam din ako ng maayos kay Andoy. Kaming dalawa lang ni tatay ang nakakaalam kung sino siya. Kaming dalawa lang din ang nakaranas na makaharap namin sa totoong buhay ang mga engkanto na palagi ko lamang naririnig noon sa kwento ng matatanda. Ang buhay ko noon sa probinsya namin, sadyang kakaiba at puno ng kababalagan. Ngunit ganun pa man, natutunan ko na ang pagiging magkaibigan ay hindi pala nasusukat sa kung anong uri kayo ng nilalang. Dahil ang totoong magkaibigan, nagdadamayan at nagkakaisa laban sa kasamaan. Nalaman ko rin nang ginamit pala ni Lolo Umpo para utusan akong hawakan ng bertud ay ang perang may itim na kapangyarihan na ibinigay niya sa akin. Kaya palang ngumisi siya bago umalis dahil may binabalak na talaga siyang masama. Dahil doon, sa nalaman namin mula sa matanda, ipinahukay ni tatay sa mga pulis ang palayan ni Lolo Umpo. Doon nga ay nadiskubri ang mga buto ng mga taong matagal nang nawawala sa baryo namin. Tay, nakaalis na po si Andoy. Oo, anak. At wala na tayong magagawa pa ron.
Pero biruin nyo, kung hindi ko pa po nahawakan ng latigo nyo, hindi ko pa malalaman na ang kasakasama ko pala ay isang engkanto. Kaya nga sabi ko sa'yo, di ba, iwasan mo siya. Dahil malulungkot ka kapag natupad na ang misyon niya. Nang makita ko si Endoy, natakot ako. Dahil akala ko gagamitin ka niya para makuha ang mga bertud. Hindi ko agad siya binigyan ng pagkakataon para makapagpaliwanag sa akin. Ang akala ko talaga'y kaaway siya at nabibilang sa lahi ng mga agaras. Pero nagkamali ako. Sa halip, tinulungan niya tayo. Salamat po, Tay. Pinrotektahan niyo po ako. Patawarin niyo rin po ako. At naging pasaway po ako sa inyo. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga ay natuto ka na sa mga pagkakamali mo. Mula noon, ay bumalik sa dating katahimikan ang lugar namin. Naging mahigpit pa rin si tatay sa baryong nasasakupan niya. Ngunit may maganda namang nagawa para sa lugar namin. Sa ngayon po, ay ako na ang namamahala sa latigo na may basbas ng diwata. Si tatay naman ay namatay sa sakit na diabetes. Hindi na rin po kami nagkita ni Andoy magmula noon. Hanggang dito na lamang ang kwento ng tatay ko na isang kapitan, ngunit mahusay rin na antingerong albularyo na kinatatakutan ng mga aswang sa aming baryo. Sa paglipas ng panahon, unti-unti kong naunawaan ang bigat ng kanyang mga responsibilidad. Hindi lamang bilang pinuno ng baryo, kundi bilang tagapagtanggol laban sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Ang latigo na iniwan niya sa akin ay hindi lamang isang sandata, kundi isang paalala ng kanyang tapang, sakripisyo at paninindigan para sa kapakanan ng iba. Sa bawat hagupit nito, tila ba naririnig ko ang kanyang tinig na nagpapaalala na gagamitin ito hindi para sa takot o kapangyarihan, kundi para sa katarungan at kabutihan. At bagamat wala na siya, nanatili ang kanyang alaala sa bawat sulok ng aming baryo, sa mga kwentong ipinapasa sa bawat henerasyon, at sa katahimikang kanyang ipinaglaban. Kung saan man ako dalhin ng aking landas, dala ko ang kanyang aral na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa tapang na lumaban, kundi sa pusong handang maglingkod at magsakripisyo para sa iba. Kaya't habang ako'y patuloy na nagbabantay sa dilim, ipinapangako kong hindi masasayang ang pamana ng aking ama. Isang kapitan, isang albularyo, isang antingero, at isang alamat na mananatiling buhay sa aming baryo magpakailanman. Sa huli, pinatutunayan na ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na walang ginagawang masama ang isang ama kung ang layunin niya ay turuan, hubugin at protektahan ang kanyang anak at ang mundong ginagalawan nito. Maaaring sa ating murang isipan ay mahirap unawain ang kanyang mga utos at paghihigpit. Ngunit darating ang araw na mauunawaan din natin na ang lahat ng yun ay bunga ng pagmamahal at malasakit. Kaya't matuto tayong makinig at sumunod, sapagkat ang mga payo ng magulang ay gabay upang hindi tayo maligaw ng landas. Tulad na lamang ng sinasabi sa Kawikaan 1:8, dinggin mo anak ko ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang aral ng iyong ina. Isang malinaw na paalala ng pagsunod at pakikinig sa mga magulang ay hindi para tayo'y paghigpitan, kundi upang tayo'y mailayo sa kapahamakan at maituro sa tamang daan. At kapag tayo na ang tumayo bilang magulang,
Doon natin tunay na mararamdaman ang bigat ng kanilang sakripisyo, ang mga gabing walang pahinga, ang mga takot na kinikimkim, at ang lakas ng loob na kanilang hinugot para lamang masiguro ang ating kaligtasan at kinabukasan. Naway maging inspirasyon ito upang tayo'y lumaking may takot sa Diyos, may malasakit sa kapwa, at maging mabuting halimbawa sa ating kapaligiran. Sa ganitong paraan, may papasa natin ang parehong pag-ibig, aral at kabutihang minsang ipinagkaloob sa atin ng ating mga magulang, at patuloy nating may papakita na ang kanilang mga sakripisyo ay hindi nasayang, kundi naging ilaw na gagabay sa atin sa tamang landas. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta at pakikinig sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigilininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po, at pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.